Now, Opo. Doc, I think this question is very, very important. How would you Opo. know, no? What are the symptoms? How would you know if a person or an animal has rabies? Unahin na muna po natin yung tao. Paano natin malalaman na Opo. meron ng rabies yan? Actually po, parang hindi siya specific pero common po. Una, lalagnatin, nagdi-deliryo po yung pasyente na nawawala sa sarili, takot uminom, takot sa hangin. Yan po yung mga common na simptomas ng taong infected po ng rabies. Ayun, so kailangan siguro, Miss Annie, kapag ikaw ay nakagat ng hindi mo kakilalang aso, yung mga naglalakad lang sa kalye, takbo ka na, punta ka na sa hospital, magpa-check ka na. Di ba? Huwag mo nang hintayin yung mga simptomas mo. Tama ba, Doc? Opo. Dagdag ko lang po, ang pinaka-importante po na dapat nating matandaan pag nakagat, may yung tinatawag po na post-exposure prophylaxis. So yung post-exposure prophylaxis po, hindi lang po bakuna yon. Kasama po doon yung tamang paglinis ng sugat. Nakagat po tayo, soap and water po, linisin natin yung sugat for 15 minutes. Malinis na tubig po, 15 minutes. So by washing ng sugat po, madidecrease po natin yung chance mo na magkaroon ng rabies ng 20% po. So sa paghugas pa lang po yun. Kasunod po, pag nahugasan na, lagyan mo ng antiseptic, yung povidone iodine, alcohol po. Tapos kung dumudugo, takpan lang po yung sugat. Hindi po kailangang pigain, paduguin, or sipsipin. Di ba ganun po yung ginagawa ng iba? Takpan lang po, takbo po sa pinakamalapit na ABC, Animal Bite Clinic, or ABTC, or hospital, or clinic. Kasunod po nun, dapat po makategorize siya ng doktor. Yung tamang categorization po, kasi may category po yan, 1, 2, 3. After categorization po, doon na po magbibigay kung ano po yung bakunang kailangan. Last po, kung pangit talaga yung sugat, doon po nagbibigay ng rabies immunoglobulin. Ayun po. Okay. Ayun, Miss Annie, napaka-importante nun. Lahat ng sinabi ni Doc na yan. Opo. Ay, nako, talagang ikakat ko talaga yan, Miss Annie. I-share ko sa mga kaibigan ko. Yes, Miss Annie, what were you saying? Attorney Dot, susugan ko lang yung mga ginawa mong tanong. Okay, may binanggit kasi si Doc na categorization. Doc, Opo. pwede niyo pa-explain, ano yung categorization na to? Opo. 1, 2, 3. Opo. Ayan. Tapos sinasabi Opo. na may binabanggit na animal bite exposure. Ano ba ito? Anong category na to? Ano ba ito? Ano ang dapat gawin per category? Opo. Sige nga, Doc, ma-explain yung bagay na yan po. Okay. Opo. Pagka nakagat po kasi ng kalmot, may category tayong ginagamit. So ano po to, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo po. WHO, DOH po ang gumagamit. So pag category 1 po, yan lang yung halimbawa na kalmot pero hindi naman dugo, hindi nagmark. Ang ginagawa po doon, hindi siya binabakunahan, inoobserbahan lang yan. So malaking bagay po pag category 1, akala kasi ng iba pag nakalmot, hindi dumugo, hindi naman hindi mahapde, injection ka agad. So hindi yan i-injectionan. O obserbahan lang po yung nakakalmot na hayop. Category 2 po, yan yung medyo malalim pero hindi pa rin siya dumugo. Tapos hinugasan, mahapde. So yun po, nagbibigay po ng anti-rabies vaccine. Yung category 3 po, yan po yung nakikita natin, dumudugo, wakwak yung sugat, or malapit sa ulo, sa leeg. Nagbibigay tayo ng anti-rabies, yung rabies immunoglobulin, anti-tetano, at saka antibiotics po kung kinakailangan. So, napakalaking bagay po na makategorize natin yung kagat or yung kalmot ng tao para mabigay po natin yung tamang management sa pasyente natin. Okay, very good. Very Doc, good. Napakaganda at comprehensive yung sagot ni Doc. But Doc, I have a question. Okay, let's say, a lot of Filipinos now have pets, no? Parang dati sa mga ibang bansa lang yan, but even in the Philippines now, marami hindi na nag-aanak, kumukuha na lang ng pet, inaalagaan sa bahay. And pinapa-vaccinate naman nila for anti-rabies. But Doc,
if your pet has been vaccinated for anti-rabies, kapag ikaw po ba ay nakagat, ay sigurado ka na na hindi ka magkaka-rabies? I think that's a very important question. Opo. Very good question, Attorney Opo. Doc. Yes, Opo. thank Magandang you, Miss tanong po Annie. yan. Opo. Kung sigurado mo naman na nababakunahan yung aso mo, hindi siya na-expose sa ibang hayop, malinis kinakain, nabibigyan ng tamang pagkain, yun yung tinatawag po natin na low risk. So pag low risk po, ang ina-advise lang namin sa pasyente kung talagang nag-aalaga siya, so kung gusto nilang maprotektahan pa rin at magkaroon ng peace of mind, pinapa-pre-exposure po natin. Yun yung isang type ng management po. Yung kanina po, pag nakagat, post-exposure prophylaxis. Pag hindi pa nakakagat, gusto mo lang maprotektahan, yun po yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. So, kung alaga, nababakunahan, updated yung anti-rabies po, yung chances na magkaroon ng rabies po, halos wala po. Kasi malaking bagay po yun. Parang sa tao po, kung nababakunahan natin ng tama yung mga babies natin, yung chances na magkaroon ng matinding sakit, napakaliit din po. Ganon din po sa alaga nating hayop. Yun nga lang po, ang naging problema, lalo na po nung nag-pandemic, dahil lahat nag-alaga, nasa loob ng bahay, naging libangan nila, tumaas po yung kaso ng mga nakakagat at nakakalmot ng mga alaga po. Dati po, natatakot lang tayo doon sa mga stray sa nakakalat sa kalye. Pero ngayon po, tumataas na rin po yung kagat at kalmot galing po sa mga may alaga po na pets po. So, ang advice ko lang po, hindi naman masamang mag-alaga ng aso, pusa o kung anong pet, pero dapat responsible pet din tayo. Kasi ang madalas na tinatanong sa amin sa Animal Bite Treatment Center po, bakit yung iyong kakilala ko hindi naman sila kinakagat, ang tagal na nilang nag-aalaga. Yung iba, halos lahat, minsan linggo-linggo, iba-ibang family member nagpapa-inject sa amin. Sabi ko, kung tama yung kasi yung iba po pinaglalaruan, hindi, parang kasi pag may pet ka, dapat ang trato mo sa kanya, parang isang family member din, hindi laruan. So be responsible pet owner para maiwasan natin yung kinakagat, kinakalmot. So yun po yung nakita namin ngayon dun sa hospital.